di ba? Grabe, hindi pa tayo nagsisimula. Mukhang ready nang magbardagulan with respect, of course, ang ating mga estudyante dito. At hindi lang ang mga debaters natin ang handa. Mukhang may mga opinion rin ang mga audience natin dito. Pero ang tanong, nasan nga ba tayo ngayon? Well, tayo lang naman ay nasa isa sa mga paaralang puno ng talento, talino at mga estudyanteng may pakialam sa mga isyu ng edukasyon at lipunan na patuloy na humuhubog sa mga kabataang Makatizen. Kaya naman mga schoolmates, tayo ay narito sa Nemesio Ayabot Senior High School, Makati! I love it. Okay. I love the energy, no? Energy ba? Okay, At base pa lang sa ingay ninyo, no, mukhang handa na at hindi madali ang magiging talakayan natin ngayong araw dahil ang pag-uusapan natin ay hindi lamang tungkol sa edukasyon, kundi tungkol din sa pagkakapantay-pantay at pagbibigay ng pagkakataon sa bawat mag-aaral. Siyempre, schoolmates, sa tuwing naririnig natin ang salitang inclusive education, ayan, madalas ay maganda sa pandinig, di ba? Maganda agad yung mga imaheng nabubuo sa ating isip. Isang silid-aralan, isang gulo, at isang komunidad kung saan walang naiiwan. Pero sa likod ng magandang at hikayang ito, no, may mga mahihirap ding tanong. Dapat nga ba na ang mga learners makasama sa mga regular population class o mas makabubuti pa rin ba ang mga specialized learning environment na nakatutugon sa kanilang mga pangangailangan? Para sa ilan, ang pagsasama-sama sa iisang silid-aralan ay hakbang tungo sa tunay na pagkakapantay-pantay or equality. Pero para naman sa iba, hindi sapat ang pagpapapasok lamang sa isang klase dahil kakulangan ng mga pasilidad, suporta at hindi handa ang sistema ay baka nga daw ay mga makuhang mga estudyante ay walang makuha or walang matutunan sa edukasyong ganito ang uri ng sistema para sa kanila. Kaya naman ang tanong natin ngayong araw, pagsasama ng learners with disability students sa regular population class, dapat o hindi dapat? Ayan. So, Nemesio Ayabot Senior High School, atin ang kilalanin ang mga debaters na naniniwalang dapat maisama ang mga learners with disability students sa mga regular population class bilang bahagi ng inclusive education. Panoorin po natin sila. My name is Rancy Lampa and grade 12 ABM Ayala. Of course, I was very delighted because very relevant po yung napunta sa aming topic. Ito pong topic na to is na-observe ko na po for the past few years na student ako. My name is Casey Anne A. Lumbao. I am currently grade 12 student. Yung naging preparation po namin as a group is nag-research po kami ng mga journals, articles na makakatulong po na ma-depend po namin kung ano man yung pwedeng i-baton argument sa amin ng opponent namin. My name is Dan Alfred F. Capco from ABM 12 Ayala. Gawin lang po natin yung best natin and ipakita po natin yung talino ng isang Nemesians. Purong katotohanan lang po ang mga sasabihin natin. At ngayon naman kilalanin natin ang mga debaters na naniniwalang hindi sapat ang paglalagay lamang sa isang silid-aralan at maaaring mas makabubuti ang mga specialized program para sa ilang mag-aaral. Panoorin natin sila. I'm Irish Zaina Anyanuevo. I'm from Humanities and Social Sciences 12. I also really wanted to take this opportunity to give voices to those students with disabilities and to also learn so much more about this topic. I am Janelle Sofia B. Laylay. I'm from UMS 12, Antonio Malina. Yung preparation namin as individuals, of course, nag-start sa researches and sa mga articles na kailangan naming alamin para malaman yung root and causes ng topic and kung paano namin siya iintindihin. I am Johnny A. Stila Chica from grade 12 UMS Abaya. Sana hindi po kami mag-personalan and we should adopt the arguments po, not the person itself. Schoolmates! Sino kaya ang may mas matibay na paninindigan at argumento? Alamin natin iyan sa aming pagbabalik dito lang sa Schoolmates!